Beloved Preacher Benedict Burlahi, tayo po mga minamahal ay magkaisa pong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakila at magpala po naming Ama sa langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa nung dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa araw pong ito, dakilang Diyos, sa bawat bahagi namin panambahan sa iyong paglangis. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Nagpapatunay na ikay aming kasama sa tuwing kami po ay sumasamba at nagpupuri sa iyong mahal na Panginoon. Minsan ang padakilang Diyos, bago ang lahat kung saan mo man kami nasumpungan sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkamali, pagkasala, mga nasambit na isip na isagawa na hindi naging kaaya-aya sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami at kahabagan, dakilang Diyos, samahan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Ikaw siya magpala na saganang akin, tunay na wala akong magawa. Ikaw ang maglagay ng tamang kataga sa aking mga labi na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon. Buksan mo ang pangunawa ng lahat ng tagapakinig. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan mo. Inaangkin na namin ang lahat-lahat ng katugunan naming dalangin at sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, mga hadlang. Cast out, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy, mga minamahal, bago ang lahat, ako po muna ay nagpapaabot po ng aking pong pinakamataas na pagpupuri, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan. Pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, dubling paggalang. Pagbati po sa ating beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at ako po ay nagpapaabot ng pagbati maging po sa kanya pong mga beloved children, the whole Almeida family, at ang ating pong patuloy na pag-alaala sa hindi malilimutang ginintuang turo at pangaral po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Alam ko po nagpapaabot may mahal ng pagbati sa inyo, isang magandang hapon po sa lahat po ng narito, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, mga minamahal na mga baguhan, maging po sa ating pong beloved live webcast viewers. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran na nasa langit, mga minamahal, na siya nating pinupuri at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. At mga minamahal, sa ating pong pagpapatuloy, ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, Doing Right in God's Sight. Sa Tagalog, paggawa ng tama sa paningin ng Diyos. Ating pong basahin ang una pong talata na ating pong pag-aaralan. Pakibasa po. Dito po sa Deuteronomio, sa talata 18, ganito po ang pagkasulat. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon, upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Amen. Amen. God bless you po, mahal kapatid, sa pagkabasa ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating mahal na Panginoon ang siyang magpala ng kanyang mga banal na salita. Doing right in God's sight. Paggawa ng tama sa paningin ng Diyos. Mga minamahal, ito po ay kinakailangan nating bantayan. Bilang tayo po ay naglilingkod sa tunay na Diyos, mga Kristiyanong totoo na pinili ng ating mahal na Panginoon, mula sa magulong buhay, mula sa masamang buhay, dinala tayo ng Diyos, pinili tayo ng mahal na Panginoon upang siya po ay ating paglingkuran sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon.
Amen? Ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay totoo, buhay na Diyos. Amen? Di tayo makapagpapalakpak, mga minamahal. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Maginaw ba, mga kapatid? Malamig ba? Anong gusto nyo? Mainit, malamig? Malamig. Amen? Wala namang problema, mga minamahal, kung malamig. Ang gusto natin, malamig ang panahon. Subalit, yung ating paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos, huwag nating igagaya, hiling tulad sa malamig na panahon. Amen? Kung malamig ang panahon, kinakailangan mainit tayong naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Bakit? Yun ang tama, mga minamahal. Yun ang tama sa paningin ng ating dakilang Diyos. Gagawa ka ng tama sa harapan ng ating dakilang Diyos. Itong paglilingkod natin ito, kinakailangan bigyan natin kahalagahan, mga minamahal. Amen po ba? Amen? Sapagkat kinakailangang nandoon tayo palagi sa panig, nasa tamang panig, mga minamahal. Wala tayo doon sa kasinungalingan, wala tayo doon sa kalikuan, mga minamahal, wala tayo doon sa kasamaan, kundi nandoon tayo, mga minamahal, sa tama, sa matuwid na landas patungo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang sabi rito sa Deuteronomio, Kapitulo 6, ang bersikulo ay 18, 6:18, mga minamahal, ang sabi rito, at inyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Amen? Ito daw po, mga minamahal, yung ating pagsasagawa ng mabuti. Ito yung tama, mga minamahal. Amen po ba? Amen? Para ano? Ito po ay sa ating ikabubuti upang ating pasukin yung ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Mula pa sa ating mga magulang, mula pa sa ating mga ninuno, mga minamahal, ito ay ipinangako na ng ating dakilang Diyos. Amen? Mula pa sa panahon ng mga Israelites, mga minamahal, at sa panahon natin ngayon, ito yung ating papasukin, hindi dito sa lupang kung dati lupang pangako, yung Kanaan ang ipinangako sa kanila ng bansang Israelites ng ating dakilang Diyos, ipinangako sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Sa atin, mga kapatid, yung langit at buhay na wala hanggan, yun ang ating pupuntahan, yun ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen? Hindi basta-basta ng pangako ng mahal na Panginoon. Hindi lumilipas, hindi kumukupas, hindi magwawakas, mga minamahal. Sabi sa awitin. Amen po ba? Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, ito po ay ating pahalagahan para sa ating ikabubuti, sapagkat sa paningin ng mahal na Panginoon, walang naitatago. Sabi ng Hebreo Kapitulo 13, ang bersikulo po ay Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 13, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa paningin, sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng bagay, hayag o hindi, mga minamahal, nakatago o lantad, yan ay nakikita ng ating mahal na Panginoon na kung saan ito ay pagsusulitan ng tao, huhukuman ng mahal na Panginoon. Ang bawat gawa, mabuti man ito o masama, mga minamahal, walang maitatago sa mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga yung ating pong pagbabantay ng ating pong mga gawa sa harapan ng ating dakilang Diyos, sapagkat ito po, mga minamahal, ay nakikita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa ating pong babasahin, sa nakakaalam ng paggawa
na nga mabuti. Kapag ito ay hindi niya gagawin, ito ay kasalanan. Ating mong basahin. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sa Aklat ng Ezekiel, Kapitulo 3, ang talata po ay 20 at 21. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan. At ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala. At siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya'y nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang bagay na mabuti, kapag ito po ay hindi natin ginawa, kung alam nating mabuti, mga minamahal, at hindi natin ginawa, ito ay kasalanan. Amen? Amen. Lalo na kung ang masama, mga minamahal, na alam nating masama, yun ang ating ginagawa. Amen? Pagdating sa kasalanan, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay mahigpit. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi inaalumana ang masama. Hindi inaayunan ang masama, mga minamahal. Ang masamang ginagawa ng tao, kapag ito ay nakita ng mahal na Panginoon, mayroong itong kaparusahan. Amen? Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Hebreo Kapitulo 10, ang versikulo ay 25, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipong nagaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung ating namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating makilala ang katotohanan, ay wala ng haing natitira patungkol sa ating mga kasalanan at isang kakilakilabot na paghukom na lalamon sa mga kaaway, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen?